Okay, so isang mapayapa at mapagpalang araw sa lahat. May nagtanong sa atin, bakit daw hindi ako nagbibigay ng komento tungkol sa ongoing na impeachment? Actually, talagang hindi na pwede kasi kasalukuyan na nga na isinasagawa yung proseso. Kaya ipaubayan natin sa mga eksperto yan, no? Gagawin lang nating mag-comment kapag natapos. Dahil siyempre at least yun yung tamang yun yung tamang pagkakataon na tayo ay magbigay ng komento. Kasi baka mamaya, 'di ba? Makapag-komento tayo na in favor of the other party, sasabihin nila, "Oh, ganito." 'Di ba? O doon naman sa other party, sasabihin din nilang ganito. So kaya wala muna, status ko muna tayo diyan. Wait natin kung na matapos ang proseso saka tayo magbibigay ng talakayan tungkol diyan. So anyway, magbibigay muna tayo ng isang security topic at ito ay nauugnay sa kaligtasan. Yan. Na ito naman beneficial ito sa lahat, no, lalong-lalo na kapag ikaw ay isang worker at ang iyong workplace o nagtatrabaho ka sa isang high-rise building. Pero ito kahit saan naman, 'di ba? Kahit nasa mid-rise ka o kahit nasa mall ka, kailangan mo pa rin ito kasi ito yung tinatawag na basic evacuation rules. Yan. Kapag nagkataon na nagkaroon ng emergency sa kinaroroonan mo na isang establishmento, 'di ba? Halimbawa nagkaroon ng sunog, halimbawa nagkaroon ng earthquake, 'di ba? Ano yung dapat mong gawin para mahusay at maayos mong mailagay sa safe mode, 'di ba? Ang iyong sarili, 'di ba? So napakarami itong evacuation rules. Siyempre ang pinaka number one dito, pag binabasa kasi natin yung mga evacuation rules, no, during emergencies, 'di ba? Wala ito pero sa akin, no, based on my own experience, ito yung number one. Do not panic. Yun. Huwag kang nervyusin. Huwag ma-alarma, huwag mawalan ng ulirat. 'Di ba? Kailangan maging alerto ka. Kaya nga, don't panic. Yan, that is number one. Number two, ugaliin natin na kapag lalong-lalo na pag bago tayo sa isang building, unang tinitignan kasi natin diyan is, 'di ba, yung mga fire exits. Kung ikaw ay isang empleyado, 'di ba, kasama 'yan sa orientation mo dapat. Yung mga fire exits, lagusan, 'di ba, in case na may sunog or emergency. Kasama na diyan yung escape routes na tinatawag. Itong escape routes kasi ito yung common term na ginagamit sa barko pag kumuha ka ng ng solas dati, 'di ba? Pero siyempre ginagamit din ito sa hotel industry, escape route 'yan. Then ito pag empleyado ka, kailangan alam mo yung mga alarm. Kasi may intrusion alarm, may fire alarm, 'di ba? And so forth. Ituturo naman 'yan ng mga safety officer nyo, 'di ba? Para alam mo kung ano yung action taken mo in case na makarinig ka ng alarm. 'Di ba? Now, kapag ang narinig mo ay ang alarm na kailangan ikaw ay mag-evacuate, ang una mong gawin is siyempre kailangan dahan-dahan lang. Huwag magpanik nga 'di ba? Calmly take the shortest route to the nearest fire exit. Pinaka maigsi na daan papuntang fire exit. Kapag nagkaroon ng stampede, kasi siyempre unahan, 'di ba? Keep away from crowd. Umiwas ka doon and look for alternate route. Maghanap ka ng alternate na daanan papunta sa fire exit. Yan, sa mall, siyempre maraming alternate route dyan. Pag high-rise building, meron din naman. Basta, kailangan mo lang malaman at ma-familiarize. Now, kapag meron kang bubuksan na pintuan, no, if ever na meron kang bubuksan na pintuan, nakarating ka sa pintuan, high-rise building, di ba? Halimbawa, palabas ka sa elevator, di ba? Kailang pakiramdaman muna, di ba? Kasi baka mamaya may apoy doon sa kabila, magugulantang ka, di ba?
ikaw pa yung mauuna pag ganun, di ba? So, pag mainit, di ba? Pag pinakiramdaman, pinakinggan mo, hinawakan mo mainit, do not open, no? Quickly, di ba? But find another exit door. Maghanap ka, di ba? Ay bahala na. Kaya kailangan malaman mo yung mga escape routes, eh, di ba? So maghanap ka, wag mong buksan. Then kapag dumadaan ka sa pintuan, tapos papasok ka ulit sa ibang pintuan, yung dinaanan mong pintuan, you will make it sure na kailangang maisarado mo yun para ma-delay yung fire. Kasi minsan, ano yan, ang pagkalat ng apoy kasi mabilis, di ba? Sinusundan niya yung hangin, di ba? Pag nasa high-rise building ka, kaya kailangan i-close mo. Pag nasa barko ka, ganon. Yun lagi yung itinuturo. Para ma-prevent yung mabilis na pagkalat ng apoy at usok. No, importante din yung usok kasi, yun yung unang papatay sa iyo, di ba? Ang iniisip natin apoy yung papatay sa atin, pero siyempre beware of smoke, dangerous yun, di ba? Then tandaan, huwag kang gagamit ng elevator, di ba? Gamitin mo yung fire exit. Tapos pag nakapasok ka sa fire exit, safe. Siyempre sa bagay, karamihan may mga panic device yung mga pinto. Hindi ka na makakabalik diyan pag nag-exit ka. Pero again, pag walang ganon, isarado mo para ma-delay, ma-deter yung pagsunod ng apoy sa'yo. Di ba? At saka, siyempre, ulitin ko, di ba, hindi lang ang apoy, ang nakakaano, yung init at saka yung usok. Di ba? Dangerous kasi yung usok. In case na nasa labi ka, halimbawa, kagaya ng hotel, di ba, nandun ka sa labit at mausok na mausok, di ba, anong gawin mo? Siyempre, hindi safe na lang hapin yung usok. Kaya ang pinakamainam, best way for you to do is to crawl on the floor. Gagapang ka dahil yung 1 inch, di ba, na pagitan, di ba, hindi pag napuno kasi ng usok yung isang hallway, may 1 inch yan na safe yung hangin doon. At siyempre, doon sa pinakamababa, di ba, mag-crawl ka doon. At siyempre, habang gumagapang ka, titignan mo yung escape route. Kasi ito yung sinasabi natin sa mga ibang establishmento. Ang escape route, yung mga directional signage sa escape route, huwag doon lang sa taas. Kung maglagay doon sa taas, maglagay din sa baba. Para in case ng sitwasyon na ganon, habang gumagapang yung tao, nasisilip niya. Sa mga barko, ang alam ko, merong ganon. Para pag gumapang, makikita niya yung directional signage, no, going to fire exit. Yan. Now, in case naman na ikaw ay na-trap, di ba? Kung sakali wala ka ng siyempre lalapit ka sa bintana. Lapitan mo yung mga perimeter doors na may bintana kasi at last resort pwede kang tumalon doon, di ba? Hanapin mo yung bintana. Una-una, siyempre yung may circulation para hindi ka makalanghap ng makalamha ka ng hangin na hindi poisonous dahil sa smoke. Yun yung number 1. Pangalawa, may chance ka doon na tumalon, lalong-lalo na pag nandun na yung firefighting, di ba? Yung responder, may mga gamit naman sila, pwede kang sinyasan, no? Di ba? Makipag-coordinate ka, pwede ka kasing tumawag ng doon, tulong. Pag sinabing jump, di jump. Meron lang yun eh. At least, meron ng sasalaw sa'yo sa baba. But, of course, do it as last resort. At saka, siyempre, pag binigyan ka ng go signal, wag kang tatalon na yung sarili mo lang, tatalon ka. Now, ang procedure din, no, if ever na safe na nakalabas ka sa isang establishment na nasusunog, di ba? Lalong-lalo na pag ikaw ay isang empleyado, di ba? Isa kang regular na occupants ng building. Ang procedure diyan hindi yung diretso kang uwi sa inyo, di ba? Upon reaching the ground, proceed and stay to the evacuation assembly area. Meron yun eh, may pinoprovide dyan ng building, no, o yung property management. May evacuation assembly area doon. Tapos i-check mo yung sarili mo doon ng maayos. Tingnan mo kung ano yung nadala mo ba yung mga importanteng gamit. Check mo din yung mga kasama mo. Baka if ever na nawawala pa, at least mai-report mo doon sa mga responding team, sa mga firefighting team, mga responders, kasi siyempre ang sunog naman lahat na yan responders, pero siyempre huwag mo nang gawin yung sarili mong responder. Yun yung tandaan mo, di ba? Hindi ka bayani, may mga taong gagawa dyan, di ba? If someone is missing or left behind,
what you can do is to just immediately notify the fire responder. No, do not attempt or do not or take no chance of re-entering the building habang nasusunog. 'Di ba? Kung may importanteng property na iwan, na pag nandun yung tropa mo, kaibigan mo, huwag ka nang bumalik doon. Kasi baka mamaya ikaw yung magiging biktima. 'Di ba? I-report mo agad doon sa responders at sila na yung gagawa doon. Now, pagdating dito sa evacuation rules, 'di ba? Pag ikaw ay empleyado, kasama ito sa orientation. Automatic 'yan, no? Kaya napakahalaga na pag-aralan mo 'yun. May safety and security orientation kasi ang empleyado, no? Lalong-lalo na pag high rise. Pero kahit naman sa mga planta, kahit sa mga industrial plant, meron. Pag ano ka naman, pag mga dayo ka lang sa mall, yung mga ganun, mall goers, 'di ba? Siyempre, dapat lagi mo din pag pumasok ka sa isang building, uugaliin mo i-check, 'di ba? Ano bang i-check mo? Yung mga CCTV, yung mga daanan in case of sunog, 'di ba? Pag ikaw ay magho-hotel kasama yung jowa, titignan mo, 'di ba? Importante yung fire exit na titignan mo, lalong-lalo na pag hindi ka pamilyar sa building. Yan. Now, sa mga ibang ano naman, no, take note, titignan nyo lang, no, tandaan nyo, no, na ang main exit, di ba, mga main door, tandaan natin, pag nakita mo na ang main door is palabas, di ba, yung pagpasok mo is kailan itulak paloob, ipabago mo yung design, pabago mo na, di ba? I-report mo na. No, hindi ano 'yun, delikado 'yun, unsafe condition, di ba? Kasi pag biglang nagkaroon ng stampede, di ba, nagtulakan doon sa pinto, kung hindi palabas yung orientation ng pintuan, di ba, matatrap na kayo lahat, no? I think naging findings yan doon sa dati na nasunog na isang diskuhan. Hindi nakalabas kasi kasi yung orientation ng pinto patulak pa loob. Kaya nung nagtulakan na, wala na, may stopper sa labas, baliktad, no? So titignan mo, no, pag bago ka sa mga establishment na pinupuntahan mo, kailangan i-consider mo, di ba, yung mga safety in case na magkaroon ng emergency. So, hanggang sa muli.